Yeah. Halika tayo na kay Boss Vino. Halika na kay Boss Vino. Okay! Ito na. Okay, ito na. Manonood tayo ng top 5 ghost caught on camera. Matutulala ka na lang sa kaba. Ito ay kay Goosebump top 5. So, i-subscribe nyo si Goosebump top 5 kasi napakabait ito. Pinapayagan tayo mag-reaction ng mga video niya. At napakagaling ito bumanap. Oh, ang lupit ito. At gwapo to sa personal. Nakita ko na sa personal. Hindi pala sa personal, sa video pala. Nakita ko. So, ito, Goosebump top 5. Tirahin na natin to. Bago pa, tirahin ng iba. Top 5 ghosts caught on tape out of nowhere. Takot naman magsalita si Goosebumps. One Sunday night, kakatapos lang manood ng concert ni Bina at ng kanyang partner ng kanilang favorite local artist. Sila ay papauwi na ng baybayin nila ang madilim at curvy downhill drive sa Highway 17. Walang masyadong mga bahay o gusali sa daan at ito ay kilala dahil may bahagi ng daan na pinaniniwalaan nilang haunted. Sa kanilang pag-uwi, may ma-encounter. Ayoko nito yung mga nakikita sa daan. Takot ako pag nauwi ako ng mag-isa tapos nagdadrive ako. Lalo pag solo. Ayoko yung may nakikitang ganyan. Baka sumakay sa akin. Sila na pagpapatotoo ng mga kwento tungkol sa Highway 17. Ito ang nakuha nila sa kanilang dashcam. Definitely on the gas right now. Gravity. You're looking 35, you're fucking high. Put that. No! Nagulat ako. Someone was in the middle of the fucking road. Habang nagmamaneho sila sa madilim na bahagi ng highway, halos masolo nila ang daan sa konti ng mga sasakyan nung gabi na yun. Wala. Ang problema dyan, nadaanan mo ng ganon, espiritu yun, di ba? Tapos pagtingin mo sa salamin mo, sa likod mo pala, no? Kading makikitang ibang tao na naglalakad sa daan nang bigla na lang mag-materialize sa harapan nila ang isang lalaking nakaitim. Ito ay nakatayo lang sa gitna ng daan. Halos inches na lang ang layo ay tatamaan na ng minamanehong kotse ni Bina ang nasabing figure. Bukod sa front dashcam, equipped din ng rear camera ang kotse. Dalawa to, oh. Uy, wala. Wala sa rear camera. Someone was in the middle of the fucking road. Ito ang parte ng mas nakakapagtaka. Wala, no? Dahil ang figure na nagpakita sa kanila ay hindi rumehistro sa likod ng camera. Yun lang. Yan talaga. Makikita din na tuloy-tuloy lang din ang takbo ng sasakyan sa likod nila. Kaya I can assume na hindi din nila nakita ang nakaitim na lalaki. Mabuti na lang at kontrolado ni Bina ang sasakyan. Dahil kung siya ay sobrang nataranta at nag-swerve ang kotse nila sa daan, maaari pa itong makapagsanhi ng aksidente. So, sino o ano ang figure na to na bigla na lang lumitaw sa daan? A person or a ghost? Creepy! What's behind her? Isang Redditor ang nanonood ng reality show na The Traitors nang may mapansin siyang kakaiba sa isa sa mga episode. Mabilis ang mga pangyayari pero mas mabilis ang mga mata niya sa nakita niya. Ang plot ng reality show na to ay pinagsasama-sama ang mga competitors sa loob ng isang castle. May mga challenges and missions silang dapat gawin at kailangan nilang mag-eliminate ng players. Hanggang ang matira ay mananalo ng prize money. Habang nagdidiskusyon ang grupo, naiwang mag-isa ang babaeng competitor sa sofa when something strange happened. All I'm saying, guys, is I literally did not even raise her name in that room tonight. I want to be able to have a chat with Bree when
both of us have had a sleep if we are there in the morning. Yeah. Nakita mo ba yun? Ba hindi, ano yun? Tignang mabuti ang likod ng sofa. Bago mag-cut ang video, a dark shadow can be seen rising behind the sofa. It happened so fast, pero nakita pa din ito ng uploader. Makikita wala namang ibang tao siyang kasama, kaya nakakapagtaka na bigla na lang may lumabas na anino sa likod niya. Ito ay dark mask lang without a shape or form. Ang reality show na to ay ginanap sa Andros Castle sa Scotland. Tingnan nyo naman, malamang meron talaga to dito. Tingnan nyo, nakakatakot yung castle. Na binuo noong 19th century. Katulad ng ibang lumang gusali, ito din ay may mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Sigurado yan. Ang nasabing castle ay pinagmumutuhan ni William Wallace. Siya ay resistance leader at kilala siya dahil siya ang namuno sa First Scottish War of Independence. Siya ang character na pinaportray ni Mel Gibson sa pelikulang Braveheart. Okay. Bukod doon, may mga nakikita ding hoof prints sa paligid ng castle na pinaniniwalaan nila bilang si Sir Fergus Barclay, a renowned horseman for his tremendous skill. However, na-acquire niya ang kanyang skills nang makipagkasundo siya sa devil kapalit ng kanyang kaluluwa. Sa tingin niyo, may kinalaman nga kaya ang mga ito sa aninong nakita sa loob ng castle? Ikaw na ang humusga. Malamang din sa castle na yun, meron talaga. Ito rin yung maitsura. Hiding in the room. Ang videong mapapanood ninyo ay reposted sa Reddit. Unfortunately, hindi ko na matagpuan ang original source ng video. It was just about time for bed when the uploader of the video suddenly started recording. Makikita sa video ang kanyang mga aso at ang dalawa sa kanila ay parang may tinitignan sa hallway. Sumakto naman ang pagkakatutok ng camera sa bahaging tinitignan ng mga aso. Ito ang kanilang nakita. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? Uy, ano yan? Uy! Nakita ng babaeng nag-video ang isang madilim na entity. Alam mo, nagugulat ako kasi pagka naka-headphone kayo, nakakagulat yung mga sigaw nila, tapos alam mo, alas 3 na ng madaling araw ngayon. Ang mga nanonood, ayan, alas 3 na ng madaling araw. Na nakasilip sa loob ng unang kwarto. Ilang segundo din itong nakamasid sa kanila. Makikita mo din ang reaksyon ng aso nang mapansin nito ang anino. Ito ay napatayo at naging alerto ang pose nito. Napaka-swift ng kilos ng anino at nagtago ito sa kwarto. Napamura na lang ang babae sa video dahil sa kanyang nakita. Sabi ng ilang nakapanood nito, it could be easily done by someone they know hiding in the room dahil hindi ito tinahulan ng aso. Well, let me leave this question to you. Is it real or is just a hoax? Kayo na ang bahalang humusga. Laki nung nakatayo no? Mga ka-goosebumps, may na gamitan ng tipo na child. Yung ano goosebumps ayan, t-shirt Para sa discount sa ating goosebumps. Naniniwala ba kayo na ang mga bata ay may nakikita na hindi natin nakikita? Sigurado ako na ang iba sa inyo nung bata pa kayo, may mga nakikita din kayo na hindi nyo maipaliwanag at mapapatanong na lang kayo kung ano nga ba talaga ang nakikita nyo noon. Namatay ang lolo ni Mabel noong 2002 at hindi niya nakita in person ang lolo niya. Kaya nagtataka na lang ang ina ng bata nang makita nito ang larawan ng kanyang lolo at ang tawag niya dito ay Daddy Ghost. Wanted to answer some questions that I got about Mabel seeing my father who passed away and telling me that he missed me. The question is, has she ever met him? No, she's never met him. I've showed her a picture of him and she has, I don't want to say confirmed that it was him, but she did get more of like a peaceful sense of the situation because she recognized him. Yes. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah? And Mabel, what does your ghost do?
No. What did you say he gave you? Heart. A heart? Daddy. Hey, Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Grabe sa kanila, no? Baby pa, magaling na mag-English, no? Ang gagaling sa kanila. Di nagkukwento ang ina tungkol sa lolo ng bata, pero bakit parang kilalang kilala ng bata ang lalaki sa litrato? Hindi lang isang beses na nakita niya ang kanyang lolo bilang multo. Ilang beses din itong nagpakita sa bata. Oh my God. Oh, What's the ghost? What are you talking about? Come on. come on. Yan, ay delikado. Pag bata talaga, nakatatakot ka ng gusto eh. No? Oh! The dryer scared me, and you already freaked me out. Oh my God. Oh my. Ay. And for the third time, muling nagpakita ang daddy ghost sa bata. Deal. Okay, who is it? Daddy. Ay. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. It's your daddy. Is Galing. where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your tail. Let's go get him. Where'd he go? In you. Okay, show me. Klinaro pa ng ina ni Mabel kung daddy niya ang nakikita niya. Pero ang sabi niya, hindi ang daddy niya pero ang daddy ng kanyang ina. And even weirder, sinabi pa ni Mabel na namimiss siya ng kanyang amang patay na. Kung ang nakikita ni Mabel ay imaginary friend, hindi niya masasagot ng tuwid ang tanong ng ina. Pero makikita sa mukha ng bata na sigurado siya sa sinasabi niya nang klaruhin niya kung sino ang nakikita niya. Siguro, Mabel has a gift to see and communicate with dead people to relay a message to their loved ones. But if this goes on hanggang tumanda siya, is it really a gift or a curse? Drink. Pag baby, wala na talaga yan. Sigurado yan. For some daddies, what's a better way to relax after a stressful week? Ito ay ang pumunta sa paborito mong bar and have a drink or two. Ayon sa manager ng restaurant, ang building ng resto ay gawa noon pang 1880s. Sa katandaan ng gusali, hindi may kakaila na meron ng mga paranormal na nangyayari dito. Regular na silang nakakarinig ng mga footsteps, mga pagbukas at pagsara ng pinto kahit wala namang tao, lalo na sa gabi. May mga ghost hunters na ding nagpunta sa restaurant at sinabing may mga nararamdaman silang kakaiba at may mga anomalies silang nakita. Sa video, dalawang lalaki ang nagre-relax lang sa bar ng restaurant nang biglang Oo, nagagalaw yung beer. Oh my God, nakakatakot yan. habang sila ay umiinom, ang inumin sa harapan ng nakasando ay bigla na lang umikot and it moved across the bar top. Napatingin na lang ang lalaki sa nangyayari sa harapan niya. Nang mapansin ito ng isa pang lalaki, napatingin at napangiti na lang siya sa nakikita niya. Ang sabi ng mga skeptics, ang nakalatang inumin ay gumalaw dahil sa condensation na namuo sa ilalim nito, dahilan para mag-slide ito ng mag-isa. Pero ang iba naman ay pinagtanggol ang uploader ng video na kahit may condensation sa ilalim ng inumin, hindi ito iikot ng mag-isa ng ganun lang. But what do you think, mga kagut? Oo nga, paikot nga no. Goosebumps, let me know sa comment section below. Salamat sa panunood at kita-kita. Grabe. Grabe yun.
Kasi kung na-experience ko na yan, yung pag may yelo yung baso, maandar talaga ng kaunti. Pero ito paikot no? Kaya nakakatakot. Takot yung may anino kanina, yung may aso.